So mga ka-useful, narito muli ay inyong kaibigan para share po sa inyo itong ginagawa po natin. Ito po yung para tumagal po yung yero po ninyo, pipinturahan po natin. So ano po yung pinakamagandang process? Yan po ay liliyahin muna yung yero. Liliyahin po natin mabuti lahat ng mga sulok-sulok. At para mamatay po yung sink niya at bawala yung galvanize. Yung nakikita nyo po sa ibabaw, yun yung mga gagamitin po natin. May suka, epoxy primer, at saka haluan po natin yan ng thinner. So ayan na po ang ginawa po natin. Magkatapos natin magliha, yan, pupunasan po natin ng suka para mamatay na po yung sink at kakapitan po siya ng gusto ng primer. Kaya yan lang po ang gagawin po natin. Yan, secret lang po natin yan mga ka-useful, no? Para maging tumagal yung pintura o yero po ninyo. So ang susunod po natin gagawin ay babanlawan po natin yung yero na nilagyan po natin ng suka, sabon na tubig na may sabon, at pagkatapos ay pupunasan na po natin yan ng tuyong basahan. Tuyuin po natin mabuti para kapag naglagay po tayo ng pintura, kakapit ito ng gusto. So ayan po yung gagamitin natin, yung Gilder epoxy primer. Haluin po natin mabuti kasi may mga ano po yan may mga buo-buo, pwede magbara sa ating spray gun. So kapag nahalo po natin yan mabuti, pwede na po natin yan timplahan. So ano po yung ititimpla po natin dyan? Yung kasama niyang catalyst. May catalyst po kasi yan pagka binili nyo ng isang buo yung epoxy primer. Yung catalyst po kasi ang trabaho niyan ay para tumigas o kumapit ng gusto yung primer doon sa yero na bubugahan natin ng pintura. So ayan po ang ginagawa po natin ngayon ay nililinis ng gusto yung bunganga o bibig ng lata. So ayan po yung yung catalyst na sinasabi ko sa inyo, nasa maliit na lata. Isinalin ko po yan sa plastic bottle para hindi mahirap magsalin. So ayan, nakita niyo po yung kung gaano karami nilagay ko. Konti lang po Kung halimbawa isang quart na na primer, so 1/4 lang na catalyst ilalagay po ninyo. So ayan na po, ready po natin yung para sa spray gun. Yan, nilagay na po natin yung epoxy primer, tapos po lalagyan natin ng thinner. 1:2 po yung mixture niyan, 1 part primer, 2 part na thinner. Ang pinakagamit po talaga yan ay reducer. So ayan po, ibubuga na po natin yung primer doon sa yero na nilinis po natin. Ayan, ibuga lang po natin ng mabuti. Sigurado po yan, pagka natuyo yan ay kapit na po yan sa yero. Ayan po, dinoble ko na yung pagbubuga para sigurado makapal yung primer po natin, hindi po siya basta-basta matatanggal. Yun lang po gagawin natin mga ka-useful. So good morning po mga ka-useful, narito ang inyong kaibigan si Hendrix. Ngayon po ay ito na po yung result ng ating pininturahan na yero, na lagyan ko na rin po siya ng white na color. Kaya ito po ay ready na. Halimbawa gusto niyang magpatong ng design, gusto niyang magpatong ng mga letters, at kung ano pang ibang kulay na gusto niyang ilagay po dito, ay ready na po siya. Kasi yun po yung pinaka basic. Pagka po halimbawa may nagpapagawa sa inyo mga signage, so yun muna po, primer. Pagkatapos po na primeran niya yung kulay na background, at pagkatapos po yung design na gusto nyong ilagay dito sa ginawa nating yero. Kaya yan po, sana mga ka-useful, meron po kayong natutuhan sa akin. Pakishare lang po yung video na aking ginawa, at pakipollow na rin po yung ating account. Maraming salamat po mga ka-useful. So mga ka-useful, narito na po yung ginawa nating yero na niliha, pagkatapos pre-primeran at pininturahan.
Ang ginagawa ko po ngayon ay nilalagyan ko po siya ng sticker. Kasi gusto po natin na quality yung lagay ng mga letters niya doon sa yero. Kaya pagkatapos po nito, madikitan ko po siya ng sticker. Ang susunod ko po ikakabit ay bubugahin ko po ulit ng pintura, kulay blue. At pagkatapos, saka ko po tatanggalin yung mga sticker na kinabit ko. Kaya ang kakalabasan po niyan, maganda yung quality ng pagkakagawa ng mga letters. So, hindi po kasi ako marunong mag hand brush. Hirap po sa akin mag hand brush ng mga letter. Mahirap. Tabi-tabi, nanginginig po yung kamay ko. Kaya pa-spray po yung gagawin natin. At ito na nga po mga ka-useful, yung gagawin po nating paglalagay ng background. Sprayan po natin ng blue na color. Yun po kasi yung gusto ng client natin, na sprayan po natin ang background na blue, yung pinakakulay po niya. So makikita nyo po na di kayo mahihirapan sa paglalagay ng background, dire-diretso lang kasi naikabit na po natin yung sticker na gusto nating ilagay. Kaya ang magiging result po niyan, pagkatapos po niyan, ay tatanggalin na po natin yung pinaka background o letters. So ayan na po, tatanggalin na po natin yung mga letters kasi tapos na po tayo maglagay ng background. Kapag ganyan po ginawa po ninyo, makikita niyo po na napaka ayos po ng mga letters na inyong ilalagay. Kung halimbawa po gagawa kayo ng mga signage, ayan po maganda yung process na gawin po natin. Sigurado kapag binigay niyo po sa client. So hello po mga ka-useful, magandang hapon sa inyo. At natututo na po yung pinaka finish na product doon sa ginawa nating pagpipintura ng yero. So ayan po na siya. Yan na po yung pinalabasan nung ginawa natin. Yung una, ilagyan natin ng white, pagkatapos sticker, tapos background na blue. Tapos ito po ay may top coat pa. Kaya quality na po yung pagkakagawa po niya. Kaya yun lang po, itong process na ito na ginawa ko po ay tatagal na po ito kahit ilang taon pa siya. Gaano siya katagal. Hindi po siya basta-basta magpipade. Kaya yun lang po sundan natin mga ka-useful. Yung process na ginawa po natin ay talagang masasabi nating quality at pang matagalan. Yun lang po, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung aking video kung nagustuhan niyo po. At pwede pa po ako mag-upload ng iba pang mga video. Salamat po.